Sa simula ng drama makikita natin ang lalaking lead na si Hao Ming na siyang general manager ng Ren Group. Ngayon ang araw ng kasal niya kasama ang bunsong anak na babae ng pamilya Ruan si Zinzin. Sa pamamagitan ng isang flashback nalaman namin na si Hao Ming ay bulag at ayaw niyang magpakasal. Ngunit ang kanyang ama na si Mr. sabi ni Ren kailangan mong magpakasal. Makikinabang ang aming kumpanya sa pagpapakasal sa pamilya Ruan. Ang Ruan Group ay may pinakamahuhusay na designer ng alahas na wala kami sa Ren Group. Kaya naman gusto kong pakasalan mo ang bunsong anak ng pamilya Ruan. Mag-ingat na huwag ipaalam sa sino man ang tungkol sa iyong pagkabulag sa panahon ng kasal. Kung ito ay lumabas sa publiko ito ay magiging masama para sa aming kumpanya. Pagbabalik sa kasalukuyan sinabi ng driver ni Hao Ming kay Mr. Ren hindi lalabas ng kotse si Hao Ming. Nang marinig ito ni Mr. galit na galit si Ren at sinabing dalhin si Hao Ming ng mabilis. Kasabay nito narinig ng nakababatang kapatid ni Hao Ming si Hao Zuan na hindi gusto si Hao Ming mula sa katulong ni Hao Ming lahat ay naghihintay sa loob at pinatawag kaagad ni Mr. Ren. Pagkatapos ay lumabas si Hao Ming at walang makapagsasabi na hindi niya nakikita. Ipinakilala ang nobya ang kanyang pangalan ay Tian. Nakita namin ang isang flashback ni Tian kung saan nalaman namin na ang kanyang ama ay na-hospital at mayroon siyang kambal na kapatid na babae na nagngangalang Zinzin. Si Zinzin ay nakatira sa ibang bansa kasama ang kanilang madrasta. Naayos ang kasal sa pagitan ni Hao Ming at Zinzin ngunit nang malaman ni Zinzin na si Hao Ming ay bulag tumanggi siyang pakasalan siya. Ang stepmother para mapanatili ang relasyon sa Ren Group ay nagsabi kay Tian kailangan mong pakasalan si Hao Ming bilang kapalit ni Zinzin. Pero sagot ni Tian hindi pa ako handa para dito. Pilit siyang kinukumbinsi ng madrasta magpanggap lang na engaged. Kapag gumaling na ang tatay mo kakanselahin mo ang pakikipag-ugnayan. Pero hindi pumayag si Tian. Ipinakita ng madrasta ang kanyang tunay na kulay at sinabing kailangan mong pakasalan siya. Kung hindi ka pumayag ipapaalam ko sa tatay mo ang lahat. Pinilit nitong pumayag si Tian sa kasal. Gusto talaga ng stepmother na kunin ang Ren Group ng mga kumpanya at gustong tanggalin si Tian. Sinuportahan siya ni Zinzin dito. Kung ano ang nangyayari sa kanilang pamilya ay malalaman sa susunod na kwento. Sa pagbabalik sa kasalukuyan ayaw ni Tian na magpakasal at planong umalis pagkatapos ng engagement. Iniimpake niya lahat ng gamit niya sa isang bag. Sa kabilang banda dahil hindi dumarating si Hao Ming nagsimulang magtsismisan ang mga tao. Sabi ng iba nalaman namin na si Hao Ming ay bulag. Maging ang pamilya Ruan ay hindi nakaligtas sa tsismis. Sabi ng mga tao may kambal na anak na babae si Mr. Ruan. Ang isa ay tumira kay Ginang Ruan at ang isa ay nakatira sa may bahay ni Ji Ruan na ang ibig sabihin ay ang madrasta ni Zinzin at Tian. Si Mr. tanong ni Ren bakit wala pa si Hao Ming. Si Hao Zuan na sinasamantala ang sitwasyon ay nagsabi darating lamang siya kapag nakita niya. Pagkatapos ay pumasok si Hao Ming na may buong swag ginagabayan siya ng kanyang katulong sa layo at direksyon. Naghahanda na si Tian sa dressing room. Napansin niyang nawawala ang kanyang hikaw at sinimulan niyang hanapin ito kung saan-saan ngunit hindi niya ito makita. Sinimulan niyang hanapin ito sa kanyang damit. Tinitingnan niya ang loob ng kanyang damit nang dalhin ng katulong si Hao Ming sa dressing room. Pumasok si Hao Ming sa silid at tinapakan ang hikaw ni Tian. Mapapahiya sana si Tian pero naalala niya na bulag siya kaya hindi siya nag-react. Kinuha ni Hao Ming ang hikaw at sinubukang ibigay sa kanya ngunit nang kunin ni Tian ito binawi niya ang kanyang kamay. Pagkatapos ay lumapit siya kay Tian at inilagay ang hikaw sa kanyang tenga sa pamamagitan ng pagpaparamdam nito gamit ang kanyang kamay. Masakit ito kay Tian at nagsimula siyang magalit. Sabi ni Hao Ming Zinzin bakit ba napakasungit mo? Lagi kang ganito. Masungit na sagot ni Tian oo lagi naman akong ganito. Nang marinig ito hinubad ni Hao Ming ang kanyang boutonniere at itinapon ito. Tanong niya kay Tian ikuha mo ako ng bago. Tumanggi si Tian noong unang ngunit ayaw makipagtalo sa kanya. Kaya kumuha siya ng isa pang boutonniere at nilagay ito sa kanyang leeg ngunit itinali ito ng mahigpit kaya nakaramdam siya ng sakit. Tinatanggal niya ito at pinagbantaan makipagtulungan ka sa akin sa labas kung hindi ay hindi makakabuti sa ating dalawa lalo na sa iyo.
Dumating ang katulong at sinabi sa kanya oras na para pumunta kami sa entablado. Kaya napangiti silang dalawa at pumasok sa gate. Si Hao Ming ay may Bluetooth device sa kanyang mga tainga kung saan ginagabayan siya ng kanyang katulong sa malayo at kung gaano kalayo ang kanyang pupuntahan. Pagkatapos ay nakarating sila sa hagdan at kailangang umakyat. Ganito ang pagpasok nilang dalawa. Hindi makapaniwala ang mga tao na hindi bulag si Hao Ming kapag nakita nila itong naglalakad ng napakaganda. Umakyat na silang dalawa sa stage. Ang katulong ay gumagabay kay Hao Ming. Habang nagsisimula ang engagement ceremony, sabi ng assistant, nasa kanang bulsa ang singsing. Sinubukan ni Hao Ming na ilagay ang singsing sa daliri ni Tian ngunit nabigo siya dahil hindi niya nakikita at isang malaking lalaki ang humarang sa pagtingin ng katulong. Ang lalaking ito ay tinanggap ni Hao Zuan upang ilantad ang pagkabulag ng kanyang kapatid upang mapalitan niya ang posisyon ni Hao Ming bilang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya. Ilang beses sinubukan ni Hao Ming na ilagay ang singsing sa daliri ni Tian ngunit nabigo. Nalaglag ang singsing mula sa kanyang kamay at nagsimulang pagtawanan siya ng mga tao. Sinubukan ni Tian na iligtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng singsing at ibinigay kay Hao Ming. Sa eksenang ito kinakabahan si Hao Ming. Isinuot ni Tian ang singsing sa kanyang daliri at natapos ang engagement ceremony. Pagkatapos noon sinubukan ni Tian na mabilis na magpalit ng damit at umalis ngunit pinigilan siya ng katulong ni Hao Ming at sinabing kailangan mong sumama kay Hao Ming. Tanong ni Tian bakit kailangan kong pumunta. Ipinakita sa kanya ng assistant ang kontrata na nagsasabing lilipat si Zinzin kay Hao Ming pagkatapos ng engagement. Kinumpirma nito ang mga hinala ni Tian na si Zinzin at ang kanyang madrasta ay nagplanong bitag siya kay Hao Ming. Nang walang ibang pagpipilian nagpasya si Tian na lumipat sa bahay ni Hao Ming. Sabi ng katulong kay Tian, dadalhin ko ang mga gamit mo sa kwarto mo. Pinigilan siya ni Hao Ming at sinabing kukuha siya ng sarili niyang gamit at aalis. Isa lang siyang katulong sa bahay ko kaya kailangan niyang sundin lahat ng sasabihin ko. Sabi ni Tian, hindi ko gagawin ito. Sinabi sa kanya ni Hao Ming ang kabayaran sa hindi pagsunod sa akin ay 50 milyong yuan. Nagulat si Tian. Ipinakitang muli ng assistant sa kanya ang kontrata na malinaw na nagsasaad na kung hindi susundin ng Party B ang mga tagubili ng Party A kailangang magbayad ang Party B ng 50 milyong yen sa Party A. Tinukso siya ni Hao Ming, sinabing Zinzin, ikaw at ang iyong ina ay nasa sabik na pakasalan ako ngunit hindi mo man lang binasa ang kontrata bago mo ito pinirmahan. Ngayon wala kang ibang pagpipilian kundi ang makinig sa akin. Ano pa ang magagawa ng kawawang Tian? Kinuha niya ang kanyang mabigat na bag at nagsimulang umakyat sa itaas. Pagkatapos ng maraming pagsisikap dinala niya ang kanyang mga gamit sa kanyang silid. Habang dinadala ang mga ito siya ay napagod at nakahiga sa kama upang magpahinga. Dumating ang katulong para sunduin siya at sinabing tinawag ka ng amo para ipagluto siya sa ibaba. Galit na sabi ni Tian, sabihin mo sa amo mo na wala akong ginagawang trabaho. Sabi ng katulong, pinakuha din ako ng amo ng 50 milyon yuan sa iyo kapag tumanggi ka. Nang marinig ito bumaba si Tian para magluto. Nakikita niya ang mga buhay na alimango sa mesa at sinabi sa kanya ni Hao Ming lutuin ang mga alimango na ito. Si Tian takot sa mga alimango, sabi hindi ako marunong magluto. Hindi ako marunong magluto ng alimango. Tanong ni Hao Ming ano ang silbi ng Siri noon. Hiniling niya kay Siri ang recipe at sinimulan niyang sabihin sa kanya kung paano magluto ng alimango. Sinabi ni Siri na ilagay ang mga alimango sa tubig alat at si Tian ay nagdadala ng mainit na tubig na may asin. Humingi si Siri ng mga pampalasa at dinala ito ni Tian at inilagay sa mesa. Pagkatapos ay pumunta siya upang maghanda ng iba pang mga bagay ngunit si Hao Ming ay umiinom lamang ng tubig na may asin at kumain ng mga pampalasa. Lumalala ang kanyang kalagayan at nagsimula siyang sumigaw ng tubig. Habang naghahanap ng tubig hinawakan ni Hao Ming ang lalagyan ng mga alimango at tumalon sila at nahulog sa mesa. Isang alimango ang kumagat sa daliri ni Hao Ming. Si Hao Ming ay nagsimulang sumigaw sa sakit at tinawag si Tian. Tumakbo si Tian at may dalang tubig. Sinimulan siyang akusahan ni Hao Ming, sinabing ikaw ang nagplano ng lahat ng ito, hindi ba? Kalimutan mo na lahat yan. Tulungan mo ako.
Alisin mo itong alimango sa daliri ko. Si Tian natakot ay sinubukang tanggalin ang alimango sa kanyang daliri ngunit kinagat nito ang kanyang kamay. Pagkatapos ay kumuha ng lighter at sinubukang sunugin ang alimango ngunit aksidenteng nasunog ang kamay ni Hao Ming. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsilyo at sinubukang putulin ang alimango ngunit hindi niya ito tinamaan. Pagkatapos sa hindi maipaliwanag na paraan nagwiwisik siya ng chili powder sa alimango. Dahil dito nagsimulang magsunog si Hao Ming. Sinabihan niya si Tian na itigil na ang kanyang kalokohan. Pagkatapos ay tinanong niya si Siri kung ang isang alimango ay kumagat sa daliri ng isang tao ano ang dapat gawin. Ginawa ito ni Hao Ming at inilagay ang kanyang daliri sa tubig na asin. Ang alimango ay umalis sa kanyang daliri at ang kanyang daliri ay ganap na namamaga. Sa gabi tinitingnan ni Tian ang kanyang mga disenyo ng alahas para sa kanyang kumpanya na kanyang idinisenyo sa ilalim ng pangalang Olivia ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang mga alahas ay napakamahal at ang mga tao ay bumili nito ng napakabilis. Pinupuri nila ang kanyang mga disenyo. Dumating ang katulong at sinabi pinatawag ka ng amo sa banyo kailangan niya ng tulong mo para maligo. Nagalit si Tian at sinabing may sakit ba sa pag-iisip ang amo mo o isang maliit na bata na kailangan niya ng tulong sa paliligo. Sabihin mo sa pervert mong amo na hindi ako sasama. Inulit ng assistant na hiniling sa kanya ng amo na kumuha ng 50 milyong yuan mula sa kanya kung hindi siya makikinig. Tapos may nakita kaming eksena sa ospital. Nalaman namin na binalak ng madrasta na bitag ang kanyang ama sa ospital. Nakipagsabuatan siya sa doktor at binigyan siya ng mga gamot na hinding-hindi siya makabangon. Narinig ito ni Miss Wang ang caretaker ni Mr. Ruan. Hindi siya pinayagan doon kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa ospital. Tinawag niya si Tian at sinabing ang plano ng madrasta ay itago ang iyong ama sa ospital. Tian tells her bantayan mo siya. Pag-iisipan ko kung paano ililigtas ang aking ama. Sa kabilang banda muling tinawagan ni Hao Ming si Tian at sa pagkakataong ito ay kailangang pumunta si Tian sa banyo. Ipinakita niya sa kanya ang kanyang namamagang daliri at sinabing hindi ako maliligo dahil sa iyo. Ngayon ay kailangan mo akong tulungang maligo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya tulungan mo akong maghubad. Nagulat si Tian. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng shirt nito at tumingin sa katawan nito sinasabing oh may abs din siya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Hao Ming lumingon. Pumasok siya sa batya upang maligo at nang hindi mahanap ang mga bath salt tinanong niya si Tian maaari mo bang mahanap ang mga bath salt. Nagsimulang hanapin sila ni Tian. Nakatago sila sa likuran ni Hao Ming ngunit hindi sila maabot ni Tian. Habang iniunat niya ang kanyang kamay nadulas ang kanyang paa at nahulog siya sa batya sa ibabaw ni Hao Ming. Parehong nahihiya. Mabilis na tinulak ni Hao Ming si Tian at nagtanong sinadya mo ba ito? Sagot ni Tian hindi ko naman sinasadya. Nadulas lang ang paa ko. Tanong ni Hao Ming huminto sa pag-arte. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Bakit gusto mo akong pakasalan? Sabi ni Tian wala akong plano pero sa ngayon pareho kaming may problema para magtulungan kami at tulungan ang isa't isa na malampasan ang hirap na ito. Tanong ni Hao Ming paano mo ako matutulungan? Sagot ni Tian ako ang magiging mata mo. Si Hao Ming na walang interes ay itinulak siya pabalik. Si Tian basang-basa humingi sa kanya ng tuwalya. Binigyan siya ni Hao Ming ng tuwalya at tinakpan ito ni Tian. Pagkatapos ay naalala niya na siya ay bulag kaya mabilis siyang lumabas sa batya at umupo sa bulwagan iniisip ang mga plano ng kanyang madrasta. Iniisip niya kung ang tunay na intensyon ng kanyang madrasta ay kontrolin ang pamilya Ruan dahil pagkamatay ng kanyang ama pumunta siya sa pamilya Ruan kasama si Zinzin at nagsimulang i-claim ang kanyang mga karapatan. Ngunit walang sinabi ang ama ni Tian. Sa pagbabalik sa kasalukuyan na pagtanto ni Tian na hindi niya maibubunyag ang kanyang tunay na pagkatao dahil nasa panganib pa rin ang buhay ng kanyang ama. Kailangan niyang magplano ng maayos bago gumawa ng anumang aksyon. May kasamang file si Hao Ming at sinabing kailangan mong isaulo ang mga pangalan ng mga tao kanilang trabaho at mga pangalan ng kanilang kumpanya na binanggit sa file na ito. Isasama kita sa cocktail party bukas. Ikaw ang magiging mata ko gaya ng sinabi mo. Kung gagawin mo ito ng maayos maaari pa nating pag-usapan ito.
Umalis si Hao Ming. Buong magdamag na gising si Tian na isinasaulo ang mga pangalan ng lahat ang kanilang mga propesyon ang kanilang mga posisyon ang kanilang mga kumpanya lahat ng bagay. Habang nag-memorize nakatulog siya. Kinaumagahan dumating ang isang batang lalaki at kinuha ang file sa kanyang mukha. Si Tian nagulat nang makita ang isang hindi kilalang babae binigyan siya ng isang malakas na sipa at nagtanong sino ka at bakit ka nandito. Sabi ng bata huwag kang mag-alala hiniling sa akin ni G. Hao Ming na ihanda ka. Nagsisimula silang pumili ng pinakamagandang damit para kay Tian. Pagkatapos subukan ang maraming mga dresses pumili sila ng isang magandang isa na gumagawa ng kanyang hitsura napakaganda. Sinabi ng katulong ni Hao Ming sa kanya si Miss Zinzin ay mukhang napakaganda at mas magiging maganda siya sa iyo. Kayong dalawa ang magiging highlights ng party. Nang makita si Hao Ming pumunta si Tian sa kanya at nagpasalamat sa estilista sinabing sa kabutihang palad hindi mo makita kung gaano ako kaganda. Lumapit si Hao Ming sa kanya at sinabing pero naamoy kita. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa party. Sinabi ni Tian kay Hao Ming kung sino ang nasaan sino ang lalapit sa kanya at sino ang wala. Habang ito isang lalaki ang nagsimulang lumapit sa kanila. Bago siya makarating sa kanila sinabi ni Tian kay Hao Ming ang tungkol sa kanya. Pagkatapos nito may dumating na ibang lalaki para kausapin sila. Sinabi sa kanya ni Tian ang tungkol sa lalaki upang hindi siya matakot at umalis siya. Pinaupo ni Tian si Hao Ming sa ibang lugar para mas kakaunti ang makapansin sa kanila dahil kung maraming tao ang lalapit sa kanila mahihirapan si Hao Ming sa sitwasyon. Umupo sila sa gilid. Si Hao Zuan ay nasa party din at nakabangga niya ang totoong Zinzin na dumating din sa party. Tinawag siya ni Hao Zuan na Zinzin na ikinagulat niya. Pagkatapos ay sinabi niya ako si Tian ang kambal ni Zinzin. Sinimulan siyang purihin ni Hao Zuan at sinabing pamilya na kami ngayon. Nang makita ito tumingin si Zinzin kina Tian at Hao Ming. Ang sabi niya ano ang ginagawa ng mga taong ito dito. Sagot ni Hao Zuan tara na at salubungin natin sila. Pumunta silang dalawa at umupo sa mga upuan sa tapat nila. Tinanong ni Hao Zuan si Hao Ming paano ka nakalabas ng bahay. Hindi ka ba hiniling ni Dad na manatili sa bahay? Sagot ni Hao Ming kapag may trabaho walang inaasahan si tatay sa iyo kaya kailangan kong hawakan ang lahat. Nang marinig ito nagalit si Hao Zuan ngunit wala siyang masabi. Tapos nagtanong si Zinzin gumaling na ba ang mata mo? Sabi ni Hao Ming hindi pa sila nakaka-recover pero kahit hindi ko nakikita nakikilala ko ang mga tao. Nagsimulang magpanggap si Zinzin na nakikipag-usap ng mapagmahal at matamis sa kanya at nagtanong hindi mo ba kami tinatawag sa bahay sa mga araw na ito? Alam mo kung gaano kami nag-aalala sa iyo ni nanay. Tanong ni Tian ano ang pinag-aalala mo? Sabi ni Zinzin okay ka lang. Lalo akong nag-aalala sa'yo. Kung tutuusin kambal kami at kambal daw ang konektado. Sagot ni Tian tama ka kambal tayo. Kung si Hao Ming ang pinakasalan mo sa halip na ako walang makakapaghiwalay sa atin. Nang marinig ito nagalit ng husto si Zinzin ngunit hindi nagsasalita. Binalak muli ni Hao Zuan na insultuhan si Hao Ming at hilingin sa kanya na kumain ng steak dahil si Hao Ming ay hindi kumakain ng steak. Sabi niya kuya you are managing such big company hindi ka ba makakain ng steak? Sarkastikong sagot ni Hao Ming kailangan bang kumain ng steak para pamahalaan ang isang kumpanya? Hindi ako kumakain ng steak ngunit maayos pa rin naming pinamamahalaan ang kumpanya. Kumakain ka ng steak ngunit alam ni tatay na hindi mo kayang pamahalaan ang kumpanya. Nang makita ang mainit na pagtatalo ng magkapatid sabi ni Tian parang wala nang dapat pag-usapan kaya aalis na kami. Paalis na sila tinulak ni Hao Zuan ang isang trolley patungo kay Hao Ming. Si Tian sinusubukang iligtas si Hao Ming mula sa pagtama ng trolley ay itinulak pabalik ang trolley. Sa proseso siya ay bumagsak. Hinawakan siya ni Hao Ming ngunit nabali ang sakong ni Tian. Nang makita ito pinagtatawanan siya ni Zinzin at sinabing parang hindi maganda ang kalidad ng takong mo. Nagsisimula siyang tumawa. Binuhat ni Hao Ming si Tian at dinala sa labas ng party. Ginabayan siya ni Tian ng mga direksyon. Nakikita ng mga tao na cute silang magkasama ngunit nagagalit sina Hao Zuan at Zinzin. Sa bahay gumagawa si Tian ng pagkain para sa kanilang dalawa.
Sabay silang umupo para kumain. Sinabi ni Hao Ming kay Tian, hindi mo gusto ang iyong kwintas hindi ba? Tanong ni Tian, bakit sa tingin mo? Sabi ni Hao Ming, naramdaman ko ito. Sabi ni Tian, hindi mo na kailangang isipin ito. Sabi ni Hao Ming, tinatanggap ko ang iyong panukala. Ngayon ikaw ay magiging aking mga mata at tutulungan kita sa anumang kailangan mo. Tuwang-tuwa si Tian sa narinig. Sinubukan ni Hao Ming na ligawan siya. Kinabukasan may nakita kaming eksena sa ospital. Si Tian na nakadamit bilang isang doktor ay pumunta upang ilabas ang kanyang ama sa nursing home kasama ang kanyang kapareha. Pagkatapos ay nalaman namin na ang kanyang kapareha ay talagang katulong ni Hao Ming, si Song. Nagpapasalamat si Tian sa pagtulong sa kanya at pinasalamatan siya ni Song sa pag-aalaga kay Hao Ming. Sinabi niya kay Tian ang tungkol sa aksidente ni Hao Ming. Nawalan ng paningin si Hao Ming sa aksidente, ngunit nagdududa si Song na ito ay isang nakaplanong pag-atake. Isang flashback ang nagpapakita kay Hao Ming na naglalakad sa umaga nang mabangga siya ng kotse. Isang lalaking nakamaskara ang bumaba sa kotse, tiningnan si Hao Ming at umalis. Umupo si Hao Ming, iniisip ang tungkol dito nang lumapit si Hao Zuan sa kanya nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Nakikilala siya ni Hao Ming sa kanyang amoy. Sinimulan siyang insultuhan muli ni Hao Zuan na sinasabing siya ay bulag at walang magagawa kung wala ang tulong ng sinuman. Tanong niya, ano ang gagawin mo sa pamamahala ng kumpanya? Walang sinasabi si Hao Ming. Dumating si Tian at ipinagtanggol si Hao Ming. Pinaalalahanan niya si Hao Zuan tungkol sa kanyang masasamang gawa at sinabi sa kanya kung gaano kabait at mabuting si Hao Ming. Patuloy na tinutuya ni Hao Zuan si Ming at iniinsulto siya. Si Tian, upang makabawi sa kanya, ay hiniling ni Song na patayin ang mga ilaw. Si Hao Zuan ay bumagsak sa dilim at nagsimulang sumigaw. Binuksan ni Tian ang mga ilaw at binalaan siya na itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan tungkol kay Hao Ming. Pagbabante ni Hao Zuan sa kanilang tatlo, babalikan kita. Sa gabi natutulog si Tian habang nagbabasa ng libro. Iniisip ni Hao Ming kung paano siya ipinagtanggol ni Tian sa harap ni Hao Zuan at nakipagbalikan pa sa kanya. Tumawag siya Tian at gusto siyang pasalamatan, ngunit hindi tumugon si Tian dahil tulog siya. Pinuntahan niya ito, kinumpirma na natutulog siya at pagkatapos ay binuhat siya at pinahiga. Si Tian, na miss ang kanyang ama, ay nagsimulang bumulong sa kanyang pangalan. Ipinatong ni Hao Ming ang kanyang kamay sa kanyang ulo, ngunit hinawakan niya ang kanyang kamay at nakatulog. Pilit siyang lumayo at hindi sinasadyang magkadikit ang kanilang mga labi. Si Hao Ming ay tahimik, ngunit pagkatapos ay nagsimulang makaramdam ng kung ano. Samantala nalaman ni Zinzin at ng kanyang ina na nawala si Mr. Ruan sa ospital. Ang madrasta ay nag-aalala, ngunit si Zinzin ay hindi nag-aalala. Sabi niya, kung ano man ang nangyari. Hindi ako actress. Kukunin ko kung ano ang nararapat sa akin. Sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula kay Hao Zuan. He asks her, give me some of your designs. Sumang-ayon si Zinzin, sinabing ako ang papalit sa pwesto ni Tian sa kumpanya. Kinaumagahan binuksan ni Tian ang kanyang mga mata at nakita ang sarili sa kama. Nagulat siya dahil napaupo siya sa upuan. Nang makita niya si Hao Ming sa harapan niya, mas nagulat siya. Nagsisimula siyang mag-isip kung may nangyari sa pagitan nila noong nakaraang gabi. Sinubukan niyang tanungin si Hao Ming, ngunit ang sabi niya, ano sa palagay mo? Sagot ni Tian, wala naman sigurong nangyari, pero may ginawa ka ba? Sabi ni Hao Ming, wala akong ginawa, pero may ginawa ka sa akin. Dagdag pa ni Hao Ming sa isang suspense na tono, hinawakan mo muna ang kamay ko, pagkatapos ay inilapit mo ako sa iyo at tinawag mo si tatay. Nang marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Tian. Pagkatapos ay tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang kanyang madrasta at si Zinzin. Pinapasok niya sila at sinabi kay Hao Ming ang kanilang pagdating. Yunzu ang pangalan ng kanyang madrasta. Lumapit siya at umupo sa tabi ni Tian. Napansin ni Zinzin ang mga kamera sa bahay at sinuri ang mga ito. Naaalala niya ang lahat ng mga kamera sa bahay. Mula dito naiintindihan namin na siya ay pumunta dito na may motibo. Kinausap ni Yunzu si Tian tungkol sa pagkawala ng kanyang ama sa ospital. Sinabi niya kay Tian, ang iyong ama ay kinidnap.
Si Tian nakatingin sa kanya na may hinala, nagtanong, sinabi ba sa iyo ng mga tao sa ospital? Sinabi ni nanay kay Tian na wala ang iyong ama sa ospital. Sabi niya, nalaman ko mula sa ospital na dumating ang isang batang lalaki at isang babae na nakadamit ng mga doktor at kinuha ang iyong ama. Kinabahan si Tian ngunit nananatili sa kanyang mukha ang takot, kaya naisip ng stepmom na nag-aalala siya sa kanyang ama. Sa kabilang banda, sinamantala ni Zinzin ang pagkakataon na umakyat sa itaas. Pero nakikita siya ni Tian. Stepmom, hindi maganda ang pakiramdam ni Zinzin kaya pumunta siya sa washroom. Pagkatapos ay tinanong niya si Tian sino ang maaaring maging kaaway ng iyong ama na kumidnap sa kanya. Sinubukan ni Tian na kontrolin ang kanyang emosyon ngunit hindi siya makakilos ng nakakumbinsi. Samantala, pumasok si Zinzin sa silid ni Tian, naghahanap sa kanyang mga drawer. Ngunit hindi niya makita ang kanyang hinahanap. Kasabay nito lumapit si Haoming sa silid. Nakarinig ng ingay mula sa labas, pumasok si Haoming. At si Zinzin ay nag-freeze na parang estatwa, tumahimik para hindi siya marinig. Sa kainahinala, sinimulan ni Haoming ang paghahanap sa silid gamit ang kanyang kamay at humarap sa kanya. Ngunit mabilis na lumayo si Zinzin, hindi niya napansin. Umalis si Haoming at pagkatapos ay nakahanap si Zinzin ng isang kahon na naglalaman ng lahat ng hindi na ilunsad na disenyo ni Tian. Kinuha niya ang mga disenyo at bumaba. Naghinala si Tian at sinubukan siyang tingnan ngunit pinigilan siya ni stepmom. Noon bumaba na si Zinzin. Si Zinzin, inosenteng kumikilos, ay nagsabi, baka may mali akong kinain kaya hindi maganda ang pakiramdam ko. Punta tayo sa ospital. Umalis siya kasama niya at nagsimulang maghinala si Tian sa kanilang dalawa. Alam niya ang motibo ng stepmom ngunit hindi niya maintindihan kung bakit kasali si Zinzin. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Tian na isang bagong produkto ang inilulunsad sa kanyang kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan. Nang makita niya ang disenyo ng alahas, nabigla siya. Sarili niyang disenyo. Nagmamadali siyang tingnan ang kanyang kahon ngunit wala na ang lahat ng kanyang mga disenyo. Napagtanto niya na ninakaw sila ni Zinzin habang nagkukunwaring pumunta sa washroom. Galit na galit sumugod si Tian sa kanyang kumpanya para pigilan si Zinzin ngunit hinarang siya ng mga gwardya dahil inutusan na sila ni Zinzin na huwag siyang papasukin. Magsisimula na ang kaganapan at si Zinzin na nagpapanggap bilang Tian ay gumawa ng isang engranding pasukan na kumukuha ng kredito para sa mga disenyo ng alahas. Nagsisimula siyang sabihin sa lahat ang tungkol sa kanyang mga disenyo at kung paano niya nilikha ang mga ito. Si Haoming na naruroon sa kaganapan ay nagsimulang makilala ang estilo ng disenyo. Sinabi ni Zinzin, sa lahat nakuha ko ang aking inspirasyon mula sa mga orchid. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, inaanyayahan ang mga tao na magtanong. Itinaas ni Haoming ang kanyang kamay at nagtanong tungkol sa kanyang inspirasyon. Nadapa si Zinzin, hindi makapagbigay ng tamang sagot. Sinusubukan niyang magpaliwanag ngunit hamarang si Haoming at sinabing ang mga disenyong ito ay sumasalamin sa estilo ni Olivia, ibig sabihin hindi ikaw ang tunay na lumikha ng mga disenyong ito. Nagsimulang magtsismisan ang lahat, nagulat nang mapagtantong ninakaw ni Zinzin ang mga disenyo. Ang mga tao ay nagsimulang magtanong at magbintang sa kanya. Umalis si Haoming sa kaganapan at naabutan siya ni Tian. Nagtatanong siya, paano mo nalaman na hindi kanya ang mga disenyong ito? Sagot ni Haoming, alam ko ang lahat tungkol sa estilo ng disenyo ng alahas ni Olivia. Sina Haoming at Tian ay pumunta upang salubungin si Mr. Wang. Nagpapasalamat si Mr. Wang kay Haoming na nagsasabing salamat sa pagligtas sa akin mula sa isang malaking kawalan. Pumirma siya ng kontrata sa Ren Group at sinimulan nilang ipagdiwang ang okasyon sa pamamagitan ng pag-inom. Nag-aalok si Mr. Wang ng inumin kay Tian ngunit sabi ni Tian, hindi ako makakainom dahil allergy ako. Si Haoming ay nagsimulang uminom sa ngalan niya at sa huli ay uminom siya ng sobra. Kailangang iuwi siya ni Zinzin. Inilagay niya siya sa sofa at pinapanood siya, sinasabing hindi mo mahawakan ang iyong alak ngunit uminom ka pa rin ng labis para sa akin. Ngumiti siya at saka naligo. Samantala nagising si Haoming at tumawag, Tian, dalhan mo ako ng tubig. Panay ang tawag niya sa kanya. Kaya si Tian na nakatapis lang ng tuwalya ay pumunta sa kanya dahil hindi nakikita ni Haoming.
Binigyan siya nito ng isang basong tubig at sinimulang patuyuan ang kanyang buhok. Si Hao Ming na may malabong paningin ay si Tian lang ang nakikita. Gumagalaw siya patungo sa kanya. Tian, not seeing him, says, huwag kang masyadong uminom sa kilig, hindi mo man lang maalagan ang sarili mo. Lumapit si Hao Ming, bahagyang lumiwanag ang kanyang paningin. Iniabot niya ang kamay niya kay Tian at nahulog ang tuwalya nito. Mabilis niya itong pinulot at pinagalitan, anong ginagawa mo? Sinubukan niyang tumakas ngunit ang paa ni Hao Ming ay dumampi sa tuwalya na naging dahilan upang siya ay madapa. Bago siya bumagsak, sinalo siya ni Hao Ming, hinawakan ang kanyang mukha at nagtanong, may nakikita ba ako o naghahalusinate ba ako? Mabilis na sinabi ni Tian, ang iyong kamay ay dumampi sa ibang lugar at tumakbo palayo. Sa sandaling umalis siya, muling lumabo ang paningin ni Hao Ming at siya ay tuluyang nabulag. Sumunod, sabi ni Mr. Ren, labis akong humanga sa trabaho ni Hao Ming dahil kinumbinsi niya si Mr. Wang na huwag pumirma sa kontrata. Narinig ito ni Hao Zuan at nagalit ng husto. Pagkatapos ay nakita namin na sina Zinzin at Hao Zuan ay may relasyon. Si Zinzin masama pa rin ang loob sa kahihiyan na kinaharap niya sa bagong event ng paglulunsad ng produkto. Galit na galit siya kina Tian at Hao Ming. Sabi niya magkasama na sila ngayon at hindi natin masisira ang plano nila. Sumagot si Hao Zuan, ang isa ay bulag at ang isa ay walang silbi. Don't worry, hahawakan ko sila, nag-evil smile. Kinabukasan pumunta si Hao Ming sa opisina ni Mr. Wang para pirmahan ang kontrata. Tanong ni Song, hindi ba sumama si Miss Ruan? Masayang sagot ni Hao Ming, ginagawa niya akong isda sa bahay. Tanong ng kanta para sayo. Sabi ni Hao Ming na may malandi na tono, kanino pa niya ito gagawin? At nagsimulang tumawa, si Mr. Huli si Wang, ngunit dumating ang kanyang sekretarya at sinabi kay Hao Ming kinansela ni Mr. Wang ang pulong dahil dumating si Zinzin kahapon at kinumbinsi siyang huwag makipagtulungan sa iyo. Ngayon si Mr. Wang ay gumagawa ng deal sa kumpanya ni Hao Zuan. Si Hao Ming ay nagulat at galit na galit. Nang makauwi si Hao Ming, dinala sa kanya ni Tian ang isda na ginawa niya at sinabing congratulations sa pagkuha ng deal. Hao Ming galit, nagtanong, wala ka na bang ibang sasabihin? Sumagot si Tian, Hao Ming, napakayabang mo. Noon lang nakatanggap si Tian ng tawag mula sa kanyang madrasta. Sinabi sa kanya ni Hao Ming kunin ang tawag sa speaker. Tanong ni Tian, anong meron? Stepmom says everything is settled on my side. Si Mr. Wang ay kasama na ngayon ni Hao Zuan. Pinaghihinalaan ba ako ni Hao Ming? Kahit alam niyang wala kang magagawa. Kung nakakaabala ka, bumalik ka sa bahay. Binaba niya ang tawag bago makasagot si Tian. Galit na sabi ni Hao Ming, dapat mong malaman dahil ito ang iyong plano. Tian nalilito, nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin? Nagtanong si Hao Ming, kailan kayo nagsama ni Hao Zuan? Tian na bigla tumugon, kailan ko nakilala si Hao Zuan? Anong nangyayari? Paliwanag ni Hao Ming, pumunta ka kay Mr. kahapon sa opisina ni Wang at kinansela ang deal at inilipat sa pangalan ni Hao Zuan. Sabi ni Tian, kailan ako pumunta sa opisina ni Mr. Wang? Wala akong pinuntahan. Buong araw akong nanatili sa bahay. Bakit ko naman gagawin yon? Sagot ni Hao Ming, alam mo kung bakit. Sinusubukang ipaliwanag ni Tian, wala akong kinalaman kay Hao Zuan. Ngunit si Hao Ming nagalit ay nagsabi, ayaw ko sa mga sinungaling. Nasasaktan, tanong ni Tian, wala ka bang tiwala sa akin kahit konti? Baka sinusubukan ng madrasta ko na gumawa ng lamat sa pagitan namin. Sabi ni Hao Ming, siya ang iyong ina. Bakit niya gagawin iyon? Sumagot si Tian, hindi mo naiintindihan. Hindi ko siya tunay na pamilya. Maniwala ka man o hindi, nasa iyo iyon. Pero I swear wala akong ginawa. Dahil sa pagkabigo, itinapon niya ang ulam ng isda at pumasok sa kanyang silid. Samantala nagdiriwang sina Zinzin at Hao Zuan. Nagtanong si Hao Zuan, paano ka nakaisip ng magandang ideya? Lagi ka bang naglalaro ng ganito? Sagot ni Zinzin, tinulungan kita. Ngayon kailangan mong tuparin ang iyong pangako. Sabi ni Hao Zuan, syempre tutulungan kitang maging may-ari ng Ruin Group, diba? Pagkasabi nito, sinimulan niyang tingnan si Zinzin na parang may ibang plano sa kanyang isipan. Si Hao Ming na nag-aalala pa rin sa mga salita ni Zinzin ay nagsimulang magduda sa kanya.
Tinawag niya si Song at tinanong suriin ang CCTV footage ng bahay para malinaw na nasa bahay si Tian o wala sa araw na iyon. Samantala naiintindihan ni Tian na lahat ng ito ay ginawa ni Zinzin. Kaya tumungo siya sa kwarto ni Hao Ming para sabihin sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda tinawagan siya ni Song at sinabing hindi lumabas ng bahay si Tian kahapon. Kakatok na sana si Tian sa kanyang pinto ngunit huminto siya at naisip kahit sabihin ko sa kanya na si Zinzin iyon maniniwala ba siya sa akin. Pagkatapos ay idinagdag ano ang pagkakaiba nito kung naniniwala siya o hindi. Muli siyang kumatok sa pinto ni Hao Ming ngunit bago niya magawa binuksan ito ni Hao Ming. Tahimik na tumabi si Tian para hindi niya ito makita. Pumwesto siya sa likod niya para tingnan kung ano ang susunod niyang gagawin. Naglalakad si Hao Ming patungo sa pintuan ni Tian para kumatok ngunit huminto siya nalilito kung paano hihingi ng tawad o kung ano ang sasabihin. Nagsisimula siyang umalis ngunit pagkatapos ay tumalikod handang kumatok muli ngunit nag-aalangan siya. Nang makita ito tumawa si Tian at sinabing nakatayo ako sa likod mo. Kung may gusto kang sabihin pwede mo akong sabihin. Sa susunod na eksena sina Tian at Hao Ming ay magkasamang kumakain ng street food sinusubukang lutasin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sabi ni Hao Ming hindi ko maintindihan kung bakit niya gagawin ang bagay na ito. Sagot ni Tian ganyan siya laging mali ang tinatahak na landas para makuha ang gusto niya. Pagkatapos ay sinimulan niya itong pakainin. Tumanggi si Hao Ming at sinabing hindi ako kumakain ng street food. Kinabukasan pipirmahan na ni Hao Zuan ang kontrata kay Mr. Wang nang pumasok si Hao Ming sa engranding pasukan. Sabi ni Hao Ming sana hindi kita inistorbo. Sabi ni Hao Zuan anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba nakikita na nasa meeting ako? Ay sorry nakalimutan kong hindi mo nakikita. Ngunit hindi ba sa tingin mo ay mali ang makagambala sa isang pagpupulong? Hindi siya pinapansin sinimulan ni Hao Ming na purihin ang kumpanya ni Mr. Wang na nagsasabing si Mr. Wang ay nagtakda ng mataas na pamantayan para sa bawat produkto ng alahas. Sinusubukan kong tumugma sa mataas na pamantayan. Pinapakita niya kay Mr. Wang ilang mga disenyo ng alahas na nagpapaliwanag ang mga ito ay dinisenyo 5 taon na ang nakakaraan ng isang artist na nagngangalang Olivia. Ang mga disenyong ito ay talagang kay Tian. Nang makita ang mga disenyo nagulat si Tian iniisip ang mga disenyong ito ay ninakaw ni Zinzin. Paano niya makuha ang mga ito? Gusto ni Mr. Wang ang mga disenyo. Patuloy ni Hao Ming ang ganitong disenyo ay hindi pa nagawa sa China. Sabi ni Mr. Wang hindi ako makapaniwala na ginawa ito 5 taon na ang nakakaraan. Gusto kong makilala ang taga-disenyo. Sagot ni Hao Ming walang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Olivia. Nagsisimulang mag-alala si Hao Zuan. Desperado na iligtas ang deal itinulak si Mr. Wang na pumirma sa kontrata. Humihingi ng paumanhin si Mr. Wang pasensya na ngunit ayaw kong makipagtulungan sa iyong kumpanya sa ngayon. Kailangan ko ng ilang oras para makapag-isip. Si Hao Zuan galit na galit ay walang sinabi. Dumiretso siya kay Zinzin na sabik na naghihintay ng balita tungkol sa kontrata. He vents to her hinding-hindi ko matatalo ang bulag na si Hao Ming na iyon. Nilero niya ang kanyang trump card. Sumagot si Zinzin kung hindi natin maalis si Hao Ming dapat muna nating alisin ang kapatid ko. Kailangan lang nating hanapin ang isang taong pinakamahalaga sa kanya ang aking ama. Iminumungkahi ni Hao Zuan kung tinulungan sila ni Hao Ming tiyak na itinatago niya ang iyong ama sa isa sa 3 ospital sa ilalim ng Ren Group. Kailangan nating hanapin ang mga ospital na iyon. Samantala nakaupo sa sofa sina Hao Ming at Tian. Nanunood ng K-drama si Tian. Anong meron kay Secretary Kim? Biglang dumating ang isang intimate scene sa pagitan nila. Mabilis na pinahina ni Tian ang volume. Tanong ni Hao Ming gusto mo ba ng mga romantikong drama? Sagot ni Tian hindi ko pinapanood ang mga eksenang ito. Dumating lang ito nang nagkataon. Sinubukan niyang ibahin ang usapan at nagtanong alam mo ba kung lalaki o babae si Olivia? Sagot ni Hao Ming si Olivia ay isang babae. Ang isang batang lalaki ay hindi kailanman maaaring magdisenyo ng alahas na tulad nito. Tinanong ni Tian gusto mo ba siya? Lumapit si Hao Ming sa kanya at tinukso nagseselos ka ba?
Kinakabahang sabi ni Tian hindi. Pagkatapos ay umalis siya. Maya-maya lang nagring ang phone ni Tian. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital kung saan na-admit ang kanyang ama. Ipinaalam sa kanya ng tumatawag na lipat na ang iyong ama. Nagmamadaling pumunta si Tian sa ospital at nakitang walang laman ang silid ng kanyang ama. Nag-aalala nagsimula siyang mag-isip kung ano ang gagawin. Bigla siyang nakarinig ng ingay at nagtago sa likod ng kurtina. Pumasok si Zinzin sa kwarto na may kasamang Gun na nagrereklamo hinanap na namin ang lahat ng 3 ospital sa ilalim ng grupong Ren at hindi pa rin siya makita. Tinawagan niya si Hao Zuan at sinabi sa kanya ang masamang balita pagkatapos ay lumabas ng silid. Ilang sandali pa bumalik ang Gun. Hinala niyang may nasa likod ng kurtina. Nang makita si Tian natarante siya at humawak ng paninindigan upang ipagtanggol ang sarili. Bago pa siya makakilos pumasok si Song at pinaalis ang Gun. Mabilis niyang dinala si Tian sa Haoming kung nasaan ang kanyang ama. Si Tian nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang ama ay nagsabi kay Haoming ang aking kapatid na babae ay nagtatrabaho kay Hao Zuan. Binalak nilang kunin ang aking ama. Sagot ni Haoming kaya ko ginawa ang lahat ng pag-aayos. Si Tian na puno ng emosyon ay umiiyak at niyakap si Haoming. Malumanay na sinabi ni Haoming huwag lumabas mag-isa sa hinaharap. Kung may problema ka lumapit ka muna sa akin. Aayusin ko ito. Mamaya gumagawa si Tian ng bagong disenyo ng alahas nang biglang nawalan ng kuryente sa buong bahay. Kinuha niya ang kanyang telepono binuksan ang flashlight at tumungo upang hanapin si Haoming. Kakalabas lang niya ng kwarto niya. Tanong ni Tian alam mo ba kung saan ang kahon ng kuryente? Sinabi sa kanya ni Haoming nasa ibaba ito. Iginiya siya ni Tian pababa ngunit namatay ang kanyang telepono dahil sa mahinang baterya. Haoming hold her hand and reassure her Terra na ihahatid na kita. Madali para sa kanya ang pag-navigate sa dilim dahil matagal na siyang bulag at alam niya ang bawat sulok ng bahay. Nakarating sila sa kahon ng kuryente at may sulo sa malapit. Tanong ni Tian maaari mo bang ituro ang sulo sa switchboard? Itinutok ni Haoming ang sulo at habang ginagawa niya sinimulan niyang makita ang mukha ni Tian malabo ngunit mas malinaw kaysa dati. Sa sobrang tuwa nito hinalikan niya ito at hindi tumutol si Tian. Nagbabahagi sila ng isang romantikong sandali nang biglang pumasok si Hao Zuan sa silid ni Haoming. Hinahanap ni Haoming ang kanyang opisyal na selyo na nakita niya sa isang drawer at dinadala sa kanya. Kinaumagahan tuwang-tuwa si Tian na pagtantong umibig siya kay Haoming ngunit nag-aalala rin siya dahil nagpapanggap siyang si Zinzin. Paano kung matuklasan ni Haoming ang katotohanan? Lumapit si Haoming dala ang kanyang kurbata at nagtanong maaari mo ba akong tulungan dito? Tumawa si Tian at itinali ito sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong si Haoming sasama ka ba sa akin sa isang mahalagang pagpupulong? Sabi ni Tian ano ang gagawin ko sa meeting mo sa opisina? Napangiti si Haoming magiging asawa kita kaya kailangan mong sumama sa akin kahit saan. Namula si Tian at pumunta silang dalawa sa meeting. Tinipon ni Chairman Ren ang lahat para sa isang mahalagang anunsyo. Dahil sa mga matagumpay na proyekto ni Haoming si Mr. Inanunsyo ni Ren si Haoming ay opisyal na ngayong magiging CEO ng kumpanya. Walang tumututol sa board at ipinagdiwang ng lahat ang desisyon. Biglang pumasok si Hao Zuan nagdeklara tumututol ako. May hawak siyang file at sinabing si Haoming ay nakagawa ng panloloko. Ibinente niya ang mga bahagi ng kumpanya sa mga pribadong kumpanya sa napakababang presyo. Walang naniniwala sa kanya noong una ngunit pagkatapos ay ipinakita ni Hao Zuan ang file bilang patunay na nagpapakita ng mga kontratang pinirmahan ni Haoming sa ibang mga kumpanya. Ang pangunahing ebidensya ay ang selyo ni Haoming na ninakaw ni Hao Zuan mula sa kanyang silid noong nakaraang gabi upang maisakatuparan ang kanyang plano. Nang makita ito ipinapalagay ng lahat na dapat totoo na ibinente ni Haoming ang mga bahagi. Ang mga miyembro ng board na nabigla ay nagsimulang magtanong kay Haoming. Sabi ni Haoming wala akong alam tungkol dito. Sa puntong ito hindi na kayang tumahimik si Tian. Nagsalita siya baka na-frame si Haoming. Hindi ka dapat gumawa ng anumang mga desisyon ng walang wastong pagsisiyasat. Sinamantala ni Hao Zuan ang sandali at sinabing dapat kong kunin ang proyektong itinalaga kay Haoming.
Pumayag naman ang chairman. Tama ka at sinuspinde si Hao Ming. Lahat ng pag-aari ni Hao Ming ay binawi ng kumpanya hanggang sa makumplito ang investigasyon. Dinismiss nila ang meeting. Sinabi ni Tian kay Hao Ming dapat may sinabi ka. Siya ang iyong ama. Paano niya nagawa ito? Sagot ni Hao Ming hindi mahalaga. Laging ganyan ang tatay ko. Ang mga nanalo lang ang iniisip niya. Sa pagkakataong ito natalo ako at nanalo ang kapatid ko. Sabi niya kay Tian uwi na tayo. Pagdating nila sa bahay nakita nilang itinapon lahat ng gamit nila sa labas. Tian gulat na sabi-sabi ng chairman na mag-iimbestiga sila. Bakit itinapon ni Hao Zuan ang lahat ng gamit natin? Sagot ni Hao Ming wala akong magagawa. Si Hao Zuan na ngayon ang CEO. Pagkatapos nakita namin si Zinzin na nakatayo sa balcony tumatawa at umiinom ng alak. Pagkatapos pumasok si Song at dinala silang dalawa sa kanyang apartment na sarado ng maraming taon. Humihingi ng paumanhin si Song pasensya na kung pinatuloy kita sa isang lumang apartment. Sabi ni Tian malaki ang lugar na ito para manatili tayo. Sinabi ni Hao Ming kay Song maaari kang bumalik ngayon. Mga biro ng kanta so soon boss. Maglilinis muna ako ng bahay tapos aalis na ako. Sa ganoong paraan mag-iisa kayong dalawa. Giit ni Hao Ming sinasabi ko sa iyo na pumunta ka at magsimula ng sarili mong negosyo. Marami kang isinakripisyo para sa akin. Sagot ng kanta boss nire-respeto kita at matagal na kitang sinusundan. Kahit anong mangyari lagi kitang mananatili. Nakita ni Tian ang ilang gagamba at nagsimulang maglinis ng bahay kasama si Song. Pagkatapos nilang gawin ang bahay ay mukhang malinis. Suhestyon noon ng kanta umorder tayo ng makakain. Pero sabi ni Tian magluluto ako ngayon. Kanta ayaw maging third wheel umalis. Umupo sina Tian at Hao Ming upang maghiwa ng mga gulay ngunit nagpupumigla si Hao Ming. Hinawakan ni Tian ang kanyang kamay at ipinakita sa kanya kung paano maghiwa ng maayos. Hinawakan ni Hao Ming ang kanyang kamay at sinabing salamat sa pananatili sa akin. Masama ang pakiramdam ko dahil dinala kita dito. Sagot ni Tian huwag kang makonsensya. Hindi naman big deal. May mga taong naninirahan sa mas masahol na kalagayan. Kung ikukumpara sa kanila maswerte tayo. Magsisindi kami ng maliit na lampara at makikinig ng musika ng magkasama. Marahan na inamin ni Hao Ming gusto kong makasama ka magpakailanman. Sa susunod na eksena handa na ang pagkain. Dinala ni Tian ang mainit na pagkain ngunit hindi sinasadyang nasunog ang kanyang kamay. Si Hao Ming na nagmamalasakit ay pumutok sa kanyang kamay. Ngunit ito ay mali. Sabi ni Tian nasunog ko talaga ang kabilang kamay ko. Si Hao Ming na napagtanto ang kanyang pagkakamali ay mabilis na pumutok sa kanyang kabilang kamay. Nang gabing iyon habang sila ay nakaupo at nag-uusap sa tabi ng kandila dahil hindi gumagana ang mga ilaw sa apartment nagtanong si Tian ano ang susunod mong gagawin. Sagot ni Hao Ming hindi ito ang tamang oras para sa anumang bagay. Sabi ni Tian paano mo haharapin si Hao Zuan? Sagot ni Hao Ming hindi ko na siya kailangang harapin. Hindi maganda ang makipagkompetensya sa sarili kong kapatid ng paulit-ulit. At hindi rin nakakatuwa. Kami ni Hao Zuan ay mga pawn lang sa grupong Ren na kontrolado ng aming ama. Nagiging romantiko ang kapaligiran. At hinalikan ni Hao Ming si Tian. Kinabukasan nagsimulang makakita ng malabo si Hao Ming. Natutunan ko kung paano magluto ng almusal ng maaga. Sinubukan ni Tian ang ulam at ito ay napakasarap. Pinakain niya ang ilan kay Hao Ming ngunit sadyang kinakagat nito ang daliri nito. Akmang liligawan siya nito dumating si Song. Nang makita ang eksena hindi na niya sila inistorbo at muling humakbang palabas. Maya-maya kumatok siya sa pinto at pumasok. Pumasok si Tian sa loob para kumuha ng tubig. Sabi ni Song kay Hao Ming boss wala akong nakita. Sagot ni Hao Ming alam kong nakita mo ang lahat. Reveal na medyo nakakakita na siya. Nasa sabik si Song at halos sabihin kay Tian ngunit mabilis siyang pinigilan ni Hao Ming. Nagbabala siya mababa ang tsansa na tuluyang gumaling ang aking mga mata. Huwag sabihin kay Zinzin ang tungkol dito. Pagkatapos ay ibinahagi ni Song kung ano ang natuklasan niya sa kanyang pagsisiyasat. Ni-record ko rin ang pag-amin ng driver kung saan inamin niyang naging sanhi ng aksidente sa ilalim ng utos ni Hao Zuan.
Samantala mahalaga ang mga resulta ni Hao Zuan hindi ang proseso. Galit na sabi ng chairman kapatid mo siya. Sinabi ko sa iyo na makipagkompetensya hindi upang saktan ang isa't isa. Si Hao Ming na tumaas ang boses ay nagsabi sa kanyang ama hindi mo pa ba naiintindihan? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang aming buong pamilya ay isang gulo at ikaw ang may pananagutan para dito. Ginawa mong larangan ng digmaan ang aming tahanan sinabihan kaming makipagkompetensya. Gusto mo kaming kontrolin na parang mga papat. Sabi ng chairman hindi pinalaki kita ginawa kang tagapagmana ng kumpanya. Galit na sabi ni Hao Zuan at paano naman ako? Sagot ng chairman hindi ka man lang close ng kapatid mo. Wala kang nagawang tama para patunayan na kaya mo. Kaya lang hindi ka karapat-dapat na maging tagapagmana ng kumpanya. Galit na galit hinampas ni Hao Zuan at inatake si Hao Ming. Habang sinusubukan ng chairman na pigilan sila itinulak ni Hao Zuan si Hao Ming na naging dahilan upang mahulog ito sa mesa at pagkatapos ay sa lupa nawalan ng malay. Nang marinig ang kaguluhan nagmamadaling pumasok si Tian. Siya at ang chairman ay galit na sinubukang gisingin si Hao Ming ngunit hindi siya tumutugon. Sa unang pagkakataon mukhang natakot si Hao Zuan. Sa susunod na eksena ginagamot si Hao Ming at ngayon ay maibabalik na ang kanyang paningin. Nagdala siya ng pagkain para kay Song at hinikayat siyang kumain. Pagkatapos ay pumunta siya kay Hao Ming at sinabi ng doktor na maaaring bumalik ang iyong paningin. Kapag nagising ka makikita mo na ako. Plano ni Tian na sabihin kay Hao Ming ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan pagkatapos niyang magkamalay. Nang malaman ni Zinzin na malapit nang bumalik ang paningin ni Hao Ming nagulat siya. Napagtanto niya na ganap na susuportahan ni Hao Ming si Tian at wala siyang makukuha sa kanya ngayon. Hindi niya magagawang maging may-ari ng Ruin Group lalo na't hindi siya sinusuportahan ng kanyang ama. Gumawa siya ng plano at sinabi sa nanay hindi problema si Hao Ming dahil fiancé ko siya. Ngayon gusto kong bawiin ang pwesto ko kay Tian. Tanong ni nanay ano ang pinaplano mo? Sumagot si Zinzin ibabalik ko kung ano ang akin at si Tian ang magiging sakripisyo. Nagpasya si Zinzin na patayin si Tian ngunit tumigil si nanay. Gayunpaman hindi siya titigil. Naglalakad si Tian nang salakayin siya ng isang grupo ng mga goons. Nawalan sila ng malay at dinala siya. Sabi ni Zinzin nakuha ko na ang pagkakakilanlan ni Tian ngayon. Nang magkamalay si Tian bumulong siya nasaan ako. Tumingin siya sa paligid at napansin niyang nakatali siya. Pumasok ang isang gun kinuha ang kanyang larawan at ipinadala ito sa isang tao. Binigyan siya ng pagkain at saka umalis. 2 araw nang kinidnap si Tian at nag-aalala si Song sa kanya. Hahanapin na sana niya si Tian nang dumating si Zinzin na nakabalat kayo bilang Tian. Sinabi niya sa kanya pumunta at magpahinga. Habang papalayo siya naisip niya kapag nabawi ni Hao Ming ang kanyang paningin makikita niya ang totoong Zinzin. Nagsimulang magkamalay si Hao Ming at bumulalas muli akong nakakakita. Nagkunwaring masaya si Zinzin at sinabing I'm so glad you're back. Sumagot si Hao Ming ikinagagalak kitang makitang muli Zinzin. Gayunpaman hindi niya namamalayan na matagal nang nagpapanggap si Tian bilang si Zinzin at ang kasama niya ngayon ay ang totoong Zinzin. Bigla siyang may napansin at sinabing iba ang pakiramdam ng kamay mo. Yumuko si Zinzin para halikan siya ngunit hinimas ni Hao Ming ang kanyang ulo at sinabing sumasakit ang ulo ko. Pakiramdam niya ay may mali. Nag-aalok siya dalhan kita ng tubig at lumayo iniwan si Hao Ming na malalim ang iniisip. Nang maglaon nag-order si Zinzin ng cake upang ipagdiwang si Hao Ming sa muling pagbabalik ng kanyang paningin. Pinatay niya ang mga ilaw bago dumating si Hao Ming at nang pumasok siya sinabi niya kakaiba iyon. Si Tian ay natatakot sa kadiliman ngunit si Zinzin ay hindi. Sinabi sa kanya ni Zinzin hindi na ako natatakot sa dilim. Binigyan siya ni Hao Ming ng kakaibang tingin. Pinakain niya ito ng cake at sabay silang umiinom. Sinusubukang maging romantiko samandal si Zinzin ngunit nagdahilan si Hao Ming sinabing may meeting akong dadaluhan at mabilis na umalis papunta sa kanyang silid. Nabigo ang plano ni Zinzin. Kinaumagahan si Tian na nakakulong pa rin ay nanonood ng balita sa TV. Nakita niya sina Hao Ming at Zinzin na magkasama at napagtanto niya si Zinzin ang nasa likod ng lahat ng ito.
Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang kontrol sa kumpanya. Idinagdag si Hao Zuan ay sumuko sa pulisya at umamin sa kanyang mga krimen. Ang pulisya ay nagsasampa ng kaso ng tangkang pagpatay laban sa kanya, ngunit dahil siya ay sumuko ang kanyang parusa ay mababawasan. Nakita namin si Hao Zuan na nakatingin sa larawan nila ni Hao Ming. Tahimik humihingi siya ng paumanhin sa larawan na nagsasabi, "I'm sorry Hao Ming. Mali ang ginawa ko." Samantala ang isang gun ay nagdadala ng pagkain kay Tian kasama ang isang bag na puno ng pera. Umupo siya upang bilangin ito, ngunit biglang nagsimulang nangangati at bumabahin. Tinanong ni Tian, "Mayroon ka bang anumang nakakahawang sakit?" Nanahimik ang gun, pero pagkatapos niyang magtanong ng paulit-ulit umamin siya, "Allergic ako sa pera." Nakakuha si Tian ng ideya at nag-aalok, "Kung nagkakaproblema ka matutulungan kitang bilangin ito." Sumagot ang gun, "Huwag masyadong matalino." Giit ni Tian, "Naiinip na akong nakaupo dito at puro news channels sa TV." Nag-aatubili inaabot sa kanya ng gun ang pera. Dahil naabala siya, sinasadya ni Tian na ihulog ang pera. Galit na yumoko ang gun upang kunin ito at sinamantala ni Tian ang pagkakataon na patumbahin siya gamit ang isang kasangkapang kahoy. Itinali niya ang kanyang mga kamay at paa, "Hinihingi, ibigay sa akin ang iyong telepono at ang bag." Nang tumanggi ang gun, binato siya ni Tian ng pera na naging dahilan upang muli siyang mag-allergy. Dahil sa takot, sinubukang tumakas ng gun. Nalaman ito ni Zinksen at nagalit, "Akala ko patay na si Tian." Galit na galit sinabi niya sa kanyang ina, "Sinabi mo sa akin na pinatay mo siya." Ngayong nakatakas na si Tian, mas lalo siyang nagalit. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga guns na hanapin si Tian at patayin siya. Tatawagan na sana ni Tian si Hao Ming, ngunit huminto at nag-isip, "Maniniwala pa kaya si Hao Ming sa akin? Kung totoong mahal niya ako, bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikilala si Zinksen?" Nawala sa pag-iisip, tumungo siya sa apartment ni Song. Iniisip, "Nasa akin pa rin ang susi ng kanyang lugar." Nakahanap si Tian ng form para sa World Jewelry Competition sa apartment ni Song at napansin niya ang pangalang Prinsesa Sisi na nakasulat dito. Sinabi niya sa sarili, "Ito ang parehong pangalan na ginamit ko sa disenyo ng alahas sa ilalim." Bigla siyang may naisip, "Sasali ako sa kompetisyong ito. Matatanggap ang kanyang aplikasyon." Samantala hinahanap pa rin ng mga gun si Tian, kaya nag-aalala si Zinksen. Sa sandaling iyon dumating si Hao Ming at tinanong siya, "Handa ka na ba para sa seremonya ng paggawad kung saan iaanunsyo ang mananalo sa kompetisyon ng alahas?" Sumama si Zinksen kay Hao Ming sa seremonya ng parangal. Ang kaganapan ay isinasagawa at oras na upang ipahayag ang panghuling nagwagi. Ipinahayag ng host ang nagwagi sa kompetisyon ay si Prinsesa Sisi, isang pangalan na walang sino mang kinikilala maliban kay Hao Ming. Si Prinsesa Sisi na may suot na maskara ay lumakad papunta sa entablado. Habang tinatanggal niya ang kanyang maskara si Zinksen at ang lahat ay napabuntong hininga sa gulat. Nakatayo doon si Tian. Ang daming tao ay walang ideya na sila ay kambal. Si Zinksen walang imak ay nakatingin sa hindi makapaniwala, ngunit si Hao Ming ay nananatiling kalmado na parang alam na niya. Inanunsyo ni Tian, "Ako si Tian at ako rin si Olivia." Si Hao Ming ay tinawag upang ibigay ang parangal. Pumunta siya sa stage at tumabi kay Tian. Desperado si Zinksen na ipagtanggol ang sarili, sinasabing, "Ako ang totoong Zinksen. Si Tian ang pumalit sa akin. Ako na ang nag-aalaga kay Hao Ming at pinagluto ko pa siya ng cake." Sumagot si Hao Ming, "Alam kong ikaw si Zinksen, ngunit hindi kita mahal. Nakilala na kita sa simula pa lang dahil hindi ka takot sa dilim." Nang marinig ito, nalungkot si Zinksen. Dumating ang mga pulis at inaresto siya. Sa wakas magkasama sina Hao Ming at Tian. Nagpa siya silang lumipat sa apartment ni Song. Ngumiti si Hao Ming at nag-propose kay Tian na nagsasabing, "Papakasalan mo ba ako?" Ngumiti si Tian at sumagot, "Oo." Tinatakpan ng kanilang halikan ang masayang pagtatapos ng kwento.